nakikinig, pero nakakalimutan ako agad siya pagkatapos. Yan. So, yan. So, pero no isang araw, nilihansa ko ni Bishop ng gano'n. Sabi, iayos mo yung daan mo kay Lord. Iayos mo yung path na dinadaanan mo. Huwag kang papunta-punta kung san-san. Kasi totoo si Lord. Kasi dati talaga, kine-question ko yung sarili ko kung totoo ba talaga si Lord. Kasi di ko naman siya nararamdaman di ba? Di ko siya nararamdaman, di ko siya nakikita. Kung may pikit akong ganyan, Lord, sana maramdaman kita. Ganun, pero wala pa rin Ganon yan. Nung bata ako, ganyan. Nung mga high school, yan. Yan. Nawala tuloy. Yan. Di ko siya nararamdaman, ganon. So, kine-question ko talaga. Pero nung isang araw na yon, yung nagpapaano si Bishop Vivian sabi sa akin iayos mo nilalakaran mo kay Lord. Totoo si Lord. Totoo si Lord. At nandyan siya sa'yo. Yun. So, ayun, naniwala na ako ng gano'n. Naniwala na ako, totoo si Lord, totoo talaga. Kaya medyo inayos ko na yung mga gawin ko noon, mas medyo sineryoso ko na yung yung... Wala pa. Wala ka kay plot twist. Wala kay plot twist. Wait lang. Wala pa. Nasok pa na tayo sa first part. May climax. May action pa lang. Medyo seryoso ko doon. May tawag doon. Sumali ko nun sa youth corps pero sumali ko nun sa youth corps pero ang bilis sa akin nawala ng fire. Kasi parang hindi naman ako nagparamdam ata sa youth corps nun, di ba, teacher? Hindi ako nagparamdam sa youth corps nun. Para bang sumali ko sa youth corps, nandun lang ako sa GC nasa GC lang ako, tinitingnan ko lang yung mga chat nila, tapos pag may meeting sila, hindi ako pumupunta kahit talaga yun. So, hindi lang yun, marami pang ginawa yung kaaway sa akin. Marami siyang ginawa talaga para mapalayo ako sa kanya, kay Lord, mapalayo kay Lord. Nandun yung time na hindi na rin ako sumama dun sa mga OBS. Bigla na lang ako nawala. Matagal na time na wala ako sa OBS. At saka marami pang ginawa. Nandun yung sensitive na nahulog talaga ako sa kasalanan na yung mga nanonood sa mga illegal sites, mga ganon. Alam niyo ba yun? Kasi mga youth tayo, di ba? Mga youth, talaga tayo, prone tayo sa ganyan. So isa yun dun sa mga nangyari sa akin. And hirap na hirap talaga ako umalis doon. Kahit kung mga grade 10 ako, gano'n, hirap na hirap talaga, lalo na kapag stress ako, gano'n. Pag stress ako, ayun talaga yung unang punta ako Akala mo na nasa church ako, mabait ako magsalita, dahil nasa Christian family pa ako, pero nagigilty talaga ako kasi Christian ako, bakit ako ganun? Bakit ako ganun? And ayun pa, nape-pressure pa ako na sumali pa sa mga halimbawa, ang dahilan kung bakit sumali ko ng mga tawag doon, mga workshop dati, sinalihan ko lahat halos. Pero hindi naman nag-succeed dahil nape-pressure din ako doon sa mga kasama ko sa church. Alam ko mali, pero nape-pressure ako noon. Nape-pressure ako kasi, alam nyo ba, nakabatch ko si Kuya Chin sa gitara. Kabatch ko din si Remrem, sila Rayan, kabatch ko yan. Pero ngayon halos wala ako sa Priestley. Hindi pa ako tumutugtog dyan. So hanggang mga lately na lang kasi sinubukan ko talaga. So yan, wag muna tayo doon. So, Mismo yun. Paano ka namali ka na? yan. Tapos ayun, nagpatuloy na nga ng gano'n. Hanggang isang araw, di ba, nung sa mga kilala sa akin, nahilig ako sa pagbabasa ng mga novels, ganyan, di ba, manga. Yan. Nung isang araw, wala na akong mabasa na mga gano'n. Kasi parang, di ba, alam niyo naman, mahirap maghanap ng mga gano'n, ng mga entertainment. Sa Netflix, mahirap maghanap ng magandang panoorin, gano'n. So, isang araw, try ko kayang basahin yung Bible. Nakita ko siya sa gilid, doon nasa gilid dala-dala ko siya sa dorm. Pero ano lang siya sa gilid. Hindi ko siya binabasa talaga. Nagbabasa lang ako ng Bible, minsan
nag-notif yung ano, yung Bible verse of the day, ganyan. Yun lang yung binabasa ko talaga. Yan. Tapos nung trinay ko, nung una, inantok-antok pa ako, 1 chapter lang. Pero try ko ulit, gusto ko kasi talaga makabalik. At try ko ulit, sa next day, isang chapter lang ulit, hanggang unti-unti lagi, naging 2 chapters, 3 chapters, ganyan. Ayun. Tapos, ang ginawa ko pa nun, trinay ko na bumalik dun sa OBS. Kasi lagi akong chinachat ni Kuya Jaira noon, sabi, Carl, tara, OBS tayo. Carl, tara, OBS tayo. No? Nakakulitan na nga ako. Nakulitan pala eh. So, Buti na kaya, ako Kuya Jay. Kinulit mo lang kinulit. ginawa mo sa palong. Siya sa mamelon. Pero dahil doon, praise God, napunta ulit ako sa OBS. So, nung pagpunta ko sa OBS, yun, doon muna ako. Tapos nung hanggang mga 3 beses na ako sunod na pumunta sa OBS, ay nakapag-share na rin ako ng tawag doon, yung pagkatapos mag-share ng mga preacher. Yun. Tapos hanggang isang araw na lang, sa mga OBS na yun, bigla na lang akong sinabihan ni Kuya Cedric, Carl, ready ka na siguro. Ready ka siguro mag-preach. Yun. Pero sabi ko naman, sabi ko na, totoo lang ako, syempre nahiya ako eh. Yan. Pero pagkatapos doon, nasa isip-isip ko, mga 1 to 2 months pa lang ako nagaganito ulit. Parang di pa ako ready, gano'n. Pero try ko pa rin siya. Try ko pa rin. And praise God, nung next week po ba yan? Nung ako na po yun. Isang month po ako ng preparation nun. Isang month ng preparation bago ako mag-exert po nun sa OBS. Pagkatapos ng isang month po na yun, yun po yung ginamit ni Lord para mas mapalalim pa ako sa Kanya. Kasi nagbasa ako kasi syempre, kailangan ko mag-exert, di ba? Kailangan magbabasa ako ng Bible. Mas natuloy pa. So, ginamit yun ni Lord sa akin. So, ginamit sa akin yun ni Lord para mas mapalalim pa sa Kanya. And, na-realize ko lang na gusto talaga ni Lord na bumalik ko sa Kanya. Ayun, hindi siya sumuko sa akin kasi isipin nyo, ang pakadami ko pagkakasala. Lalo pa, galing ako Christian family, tapos hindi naman ako, ganun yung pamumuhay ko. Pero, iisipin ko lang, gusto talaga ako ni Lord, ibalik ulit. Yan. Hindi dahil sa pressure na aking mga kapatid, minamahal kong kapatid. Kundi kasi, minamahal ako ni Lord. And, patuloy pa rin siya kumikilos sa buhay ko. Kaya, nung nakaraan lang, sumali ulit ako sa keyboard workshop kay Ate Pearl. And praise God, naka-graduate na ako doon. Yan. So, lagi na natin tatandaan na mahirap talagang umalis sa kasalanan. Mahirap talaga. Patotoo ko yan. Pero, tandaan nyo rin na hindi tumitigil si Lord. Katulad ng kaaway, na sa kaaway kasi, minsan kapag on fire tayo kay Lord, may ginagamit siya na flaws natin na maliit lang, tapos pinalalaki. Pero katulad din si Lord. Sa akin, sa case ko naman, yung oras na yon na-tripan ko lang magbasa ng Bible. Na-tripan ko lang siya. Yun, pinalaki ni Lord. Hanggang sa dito na ako sa harapan, nagsasalita kayo sa inyo. Kasi, isip ko nga sasabihin ko ba to sa mga nandito kasi nakakahiya talaga. Ayun. Nakakahiya talaga ang kasalanan. Ayun. Kagabi pa ako talaga ako sinasabihan ni Lord na dito ko sa harap magpatotoo. So ayun, pinaghatil na doon sa gilid. Yan. Ngayon, nasa isip ko talaga hindi pwede hindi ko masabi to. Kasi alam ko yung beneficial dito sa inyo kasi tulad yung youth, ako, recently lang din ako naging on fire kay Lord and alam ko na kayo din. Kasi kayo, kasali talaga kayo dun sa revival na pinanami sa atin, sa church natin. Kasali kayong lahat doon sa revival na yun. And,
hindi titigil si Lord sa inyo. Mark my words, hindi titigil si Lord sa inyo. Kahit na yung ano nyo, yung nakaraan nyo, yung katulad nung sa akin, o siguro mas malala pa, o may pinagdadaanan kayo, hindi yung rason para sukuan. Kasi, kahit nga yung mga nandun sa Bible, may mga tao doon na, kumbaga, mas makasalanan talaga, pumapatay pa ng mga Kristiyano, yun, tapos, pero ginagamit pa rin sila ni Lord. And sabihin niyo sa Lord, hindi pa huli ang lahat. Nandiyan pa kayo, and hindi aksidente nandito kayo. Hindi aksidente nandito kayo. Kung nawala man kayo kay Lord, or first time nyo, kaya nawala man kayo kay Lord, at gusto nyo bumalik, tandaan nyo na andyan si Lord lagi para samahan kayo. Hinihintay lang niya yung first step nyo. Hinihintay lang niya yung first step nyo. Totoo, kaya naman talaga ni Lord na na iligtas yung sanlibutan ng isang pitik lang ganyan eh. Pero pinipili niya na i-involve kayo doon sa mga miraculous works niya. Pinipili niya na i-involve kayong lahat ng mga kabataan para doon sa mga dakilang gagawin niya in the future. So, yan lang po. Ako ba talaga? Ako talaga? Kulang yung time kahapon eh. Ano ba? Uy, tawag na ako iguan. Pause ako eh. So, ano pa ba? Siguro. Inahawakan na ako. Stable. Hindi ko alam eh, kasi talaga lang sabihin, hindi ako prepared. Pero, so ayun, ako si Chin. So yun. Ano yun, siguro, sa mga iti-testify ko na lang. Kasi ang dami ko na rin naging testimonies before. Kasi ang dami na rin nangyari, ang dami ko na rin downfalls, ang dami ko na, basta ang daming beses na ako nag-backslide in reality and spiritual, even though nandito ako nakatayo. Pero, di ko na siguro isa-isahin, mag-iiwan na lang ako ng, di ko alam kung ano may iwan ko sa inyong lesson or aral, pero takeaways na lang din sa mga narinig natin simula kahapon at ngayon sa mga nag-preach like kahapon. Ito talaga isa sa pinaka nag-strike sa akin kasi ang daming beses akong humiwalay kay Lord, ang daming beses akong bumitaw, ang daming beses kong sinubukang gawin, lutasin lahat ng problema ko sa sarili kong paraan. Pero hindi natin kayang gawin yun. Hindi natin magagawa na gawin yung mga bagay or lutasin yung mga bagay na hindi natin or hindi para sa atin yun na malutas. So, isa to sa mga nag-strike sa akin sa sinabi ni Pastor kahapon na di ba, na parang iniintay lang tayo ni the more we step closer to God, the more draw near to us then. So, naisip ko lang nun kasi tayo, di ba, tayo humihiwalay kay Lord. Iniwan natin siya. Hindi naman din ibig sabihin na the more we draw closer to God, the more, ayun nga, ganun din. So, pero pagka tayo naman lumalayo kay Lord, hindi siya lumalayo din. Nandun siya kung saan natin siya iniwan. Hindi siya lalayo. Sa iintay niya lang, hindi siya, lugi nga si Lord eh. Kasi lagi natin siya iniiwan dun sa point ng buhay natin na yun. And then kapag lumalapit tayo, dilalapit din siya sa atin. Tapos, andun na naman tayo, liwalay. Tapos babalik hanggang sa mabit na talaga natin siya. So, yun lang siguro talaga yung may iwan ko sa atin na lagi lang tayo mag-stick sa kung ano yung tama, sa kung ano yung lagi natin nadidinig, lalo na
we stick to Bible, we stick to the Word of God. So, yun lang talaga mga iiwan ko sa akin. Yeah, send. Pwede. Mga 3 hours to. Gusto niyo ba? Eh, ito yung CEO. Play natin. This is a series of testimony. Ito ay nagsimula pa lang sa... Siyempre lahat naman tayo dumaan ng peer pressure. Sino hindi nagkaroon ng peer pressure? Lahat tayo nagkaroon ng mga kaibigan na not so good influential to us. Medyo dumaan tayo sa... Siyempre na barkada, nainom, nagsigarilyo, nagcutting, name it. Sa Ponce, nagawa ko yan. Even pagdadala ng patalim, pagpapasok ng baril. Hindi, yun. Nagawa ko yun, fraternity. Pero hindi ako pumasok sa fraternity, always lang. We encounter those things. Hindi dahil gusto natin yung pagmalaki yun, kundi minsan inisip ko, minsan nakapag-usap kami ni Cedric, sabi ko, sana lumaki ako sa isang Kristiyanong pamilya na talagang steady Christian kasi nawala rin naman kami as a family dito sa Agape. Siguro hindi ko naramdaman na ako ay nakaranas ng iba't ibang bagay dahil nandun yung guidance. No? Nandun yung mas malalim na pagkakilala sa Panginoon. No? Pero ang sabi niya sa akin noon, maganda nga rin daw na hindi ako nandun kasi alam ko yung encounter. Yung kung kailan mo naranasan ang Diyos sa buhay mo. No? Kasi isipin natin, mahirap talikuran yung pag-inom, lalo na kung nandun ka na sa part na andun yung peer pressure nga, andun yung mga kasama mo, parang okay lang ang ginagawa nyo and all. Yan, nakirover yan hanggang college and all. At paano ako napunta sa church? Pinilit ako sa DBBS mag-assistant ng kapatid ko. At first, ayoko. Kasi syempre, on-off ako on-off ako sa pag-attend. Pero nung na-experience ko siya, masarap pala sa Lord. Masarap pala. And doon ako nagsimula na mag-worker. Hindi dahil pinilit, kung hindi dahil gusto ko as a person na mag-grow. Pero hindi naman ibig sabihin na worker ka, nandito ka, wala kang nagagawang mali. Na wala kang nagiging barkada. Siyempre matagal iyan yun, strip down. Hindi naman gano'n yan, gabi nga pa sa patotoo ng iba natin mas nakakatanda. Pwedeng sumasamba ka ng linggo, pero 6 na araw, nasa mundo ka. And, siguro yung pinaka-encounter ko, paikliin na natin kasi mahaba talaga siya. Nawala ako, nag-backslide ako sa church. Ako ay worker na, ako ay manunugtog mga awit na. Year 2016, nag-camp kami. Ang title pa nun, Inner You? Taga? Searching the inner, Discovering the Inner You. At sobrang blessed na blessed ako sa ano na yon. And I surrender everything to that moment. And doon pa yung prophetic tunnel. Afterwards, katulad nito, sabi ko nga sa inyo, para tayong mga tupa na may nag-aabang ng mga asong gubat sa paligid na handa tayong salakayin kapag labas natin dito. Hindi ito battleground. Ang battleground nasa labas. At kailangan paglabas nyo dito matapag kayo. Dahil that year after that, 2017 nalaglag ako sa kasalanan. Immorality. Siguro naman, nakikita niyong boyish ako. Tama? So, I have someone na nagkaroon ng relationship with the same. Okay? Hindi ko sinasabing tama yun.
Wala nakasulat sa Bible na tama yun. Ang katuro-turo ni Bishop, ang priestly ay isang holy na katatayuan. At hindi mo dapat bahiran ng kahit anong immoralidad ang pagtayo mo doon. Dahil anuman ang espiritu na daladala mo sa pagtayo dito sa harap, magpo-flow yun. At bumaba ako. Hindi ako matended. Dahil alam ko sa sarili ko, gumagawa ako ng mali. Ang pagkakamali ko doon, hinayaan ko manlamig ako. No? Katulad nung Acts, hindi ako nangingi ng tulong kay Prophet Elijah, sabihin natin ako yung estudyante niya. Hinayaan ko yun for years. No? And, that is my downfall. My deepest downfall dahil marami kong na experience na hindi maganda, bumalik din ng bisyo and everything na naisuko ko na before. At pinaiki ko na lang kasi mahaba talaga siya eh. At dumating ang point ng restoration ng Panginoon sa akin na hindi ko na kaya ang lahat. Kasi, biruin mo, para saan ka ba bumabangon that time? Ang lungkot ng pakiramdam ng walang Panginoon sa buhay mo. Sobra. Kung nakilala niyo na siya at nawala kayo, mararanasan niyo yung difference ng meron siya at nang wala siya. Amen. Okay? Kasi, pwedeng nabubuhay ka, pwedeng tumatawa ka, pero hindi totoo yung pagtawa mo. Temporary lang yun. Ang ibinibigay na kasiyahan ng mundo, laging temporary lang. Dahil ang tunay na kasiyahan sa Diyos natatagpuan. At from that moment, isang gabi, kasi nawala na rin yon, and lahat nag-rumble na lahat ng pinaglaman ba yun? Lahat nag-rumble na lahat ng binitawan ko. Malis ako dito eh. And family ko din naman nagalit. Kasi syempre, ay naman nila, wala naman sa pamilya natin ang gusto na mapunta tayo sa mali. And I also know na sila rin ang nagsabi. And I'm thankful for that. Alam niyo kung bakit ako thankful doon? Kasi isipin niyo wala akong pamilya na nagsabi nun, wala akong tutuwid sa akin. Hindi ko malalaman na mali yun. Hindi ko ma-experience na mali yun, pero hindi sila nawala. Yung isa pa sa counseling, sabi nun, hindi ka sa hindi mahal ng pamilya mo, pero hindi nila mahal yung ginagawa mo. Okay? Kaya, ang blessing yung magkaroon ng mga tao na tutuwid sa atin. And we're going back to the experience na nawala na sa akin lahat. As in, parang ano na lang, nabubuhay na lang ako para mabuhay. Pero hindi talaga ako nabubuhay. One night, I cried so hard na hindi ko alam kung ba't ako umiyak ng sobra na narinig na ng kapitbahay ko sa dorm kasi may apartment kami noon. Tapos, sabi ko, isa lang ang hiniling ko sa Lord nun. Lord, i-restore mo ako, ibibigay ko lahat. Kasi hindi ko na kaya. At yun yung pinakamasakit na iyak ko. Yun yung pinakamasakit na iyak ko kasi pag umiiyak ako, tahimik lang. Pero yun yung pinakamasakit sa damdamin. Kasi alam ko na yung kaisa-isa at pinaka-importanting bagay, binitawan ko para sa isang temporaryong bagay lang. Okay? Pinaili ko na lang. So, don't settle for anything temporary in this world. No, we are not meant for that. Maaring masaya siya. Laging masaya, laging masaya ang kasalanan sa una. Pero pagka pinadama ka ng enemy, babawian ka na niya agad. Hindi ka palaging masaya. Babawian ka niya sa dulo, mas malaki yung loss mo. And from that moment that I surrender myself, I surrender everything that I have. At bumalik ako. Di ba sabi, kailangan mong balikan kung saan ka nawala. From that day, andun na yung araw-araw ako nagbabasa. Di ko man masyadong naintindihan dahil malalim. Pero kung porsigido ako makabalik, aaraw-arawin mo siya. At hindi ibig sabihin, at kailangan mong i-admit sa sarili mo na nagkamali ka. Tulad nung sa natin kahapon. You have to admit na nagkamali ka at kailangan mo ng tulong. Mag-ask ka ng tulong, draw near to Him and He will draw near to you. And, syempre, may participation.
hindi pwedeng si Lord lang lahat. Lord, baguhin mo ako, pero ikaw wala kang ginagawang step, nandun ka pa lang sa pagkakasala. Hindi, parang ano lang yun, prayer mo lang yun, pero wala ka namang works. Diba? So, iyon. And from that moment, ayun, nakakatayo na ako dito sa harap. Nakabalik na ako sa pagtugtog. Nakakapag-share na ako sa mga OBS, meeting service. At iyon ay malaking blessing dahil I never expect that I'll be speaking in front of you. At iyon ay hindi sa akin, sa kahabagan ng Panginoon. At isa akong malaking sakit ng ulo para sa mga pamilya ko. Saksi sila. Saksing buhay. Di ba, kuya? Ayan. At iiwanan ko lang sa inyo. The scar of the past is no longer shameful, but a testimony to give to everyone that is listening to you. Ano daw, the scar of the The past? scar of the past is no longer shameful, but a testimony for others. For Yun. Naintindihan nyo? Sige. Hindi na ako mag-testimony. Ang dami nag-testimony. Tsaka nag-testimony. Pero meron ako na-realize habang nagsasalita sila. At sa akin din, sa sarili ko, ay ako actually, naranasan ko yun. Yung isa sa mga bagay na nagpaalab sa kanila, isang common denominator kung napapansin nyo, ano yun? Word of God. Diba si Carl nagpasa siya? Diba si Isa nagpasa siya? Diba nagpasa din kayo? Yung Word of God yung nag-aapoy sa atin. Ako din, naalala ko nun. Down na down ako nun, wala nakakaalam. Umaga, babasahin ko Romans 1 to 5, tapos sa gabi, Romans 5 o Romans 6 to 10. Tapos sa umaga ulit. Araw-araw yun lang, Romans 1 to 10 lang, 1 to 5, 6 to 10. At dumating sa ilang araw, binabasa ko yun. Minsan dumadating na ako sa point na nagbabasa na ako habang umiiyak, Romans 1 to 5, Romans 5 to 10, Romans 6 to 10. At doon kumilo si Lord talaga. Doon ko nga nakuha yung Jesus series yung Faith Cometh by Hearing About Jesus Christ. Yun, doon ko nakuha na faith cometh by hearing and hearing the word about Christ. Kasi habang nakikilala ko si Kristo sa Romans, sobrang ganda kasi na Romans mas tumitindi yung pananampalataya ko. Doon ko rin nakuha na hindi napapahiya, yung nagtitiwala sa Diyos. So, I encourage everyone na yun, umpisahan nyo sa konti, yung magbasa kayo ng salita ng Diyos. Tapos parami ng parami. At bago kayo magbasa, sabihin nyo, Lord, pagod na ako Gusto ko kitang makilala. Gusto ko kitang maranasan. Gusto ko rin maranasan, Lord, naniniwala ako na kung pinaranas mo to sa kanila, mararanasan ko dito sa akin buhay. Amen? So, isa lang, di ba? Word of God, yung nagpa-apoy sa kanila at yung pag-ibig ng Diyos na naranasan nila, nirestore sila ng Panginoon. So, yun, na-bless ba kayo sa mga testimony? Amen! May sasabihin siya. Yun, kung wala daw kayong Bible at na-encourage kayo magbasa ng Bible, yan, sabi lang daw kayo sa amin at meron daw tayong Bible sa church at mamimigay daw ng Bible. Yeah. At, yeah. Ayan. Hindi ko magte-testimony. Sisegundahan ko lang yung mga sinabi nila, no? Ang testimony, sabi nga ni Isay kanina, yung sugat ng nakaraan or yung tekla scars ng nakaraan is no longer shameful. Feel na feel ko yung courage nila to stand dito para magpatotoo. Kasi mahirap yun. Yung nakaraan mo, ipatotoo. Alam nyo, ganun nila tayo kamahal. Kasi ayaw na nilang pagdaanan natin yung mga yun, kaya parang nag-testify sila para ma-prevent na natin yun. So, kayong mga hindi pa nakaranas nung kay Carl, kay Isay, at yung maraming patotoo, full of testimonies kasi wala kahapon, huwag nyo nang gawin yun. No, yung mga narinig nyo, itanim nyo sa puso nyo, lagi nyo ipaalala, no, na ingatan yung buhay nyo. Kasi, kung maririnig nyo sila, hindi nila isasuggest na daanan yun.
Kasi ang hirap makabalik. Paano pag hindi ka nakabalik? No? Mahirap yon. Kaya nire-remind na din tayo ng Lord sa pamamagitan nila. At pwede ba natin silang palakpakan? Palakpakan ng Lord sa buhay nila. At kaya nakaka-bless sila. At paalala din sa mga nag-testimony, past na yon, wala na yon, nabura na yon ng Panginoon. No? We are all forgiven. At lahat naman tayo nagkasala. No? Walang makapagmamataas sa atin. So praise God, napakabuti ng Lord. No? Talagang nakaka-bless ang Lord sa naranasan natin. At magpipray na ba tayo? Program. Closing prayer. So bago mag-closing prayer, team building at swimming. Magsuswimming attire na ba sila? Ay, hindi ba naman? Ay, swimming attire? Swimming attire ka. Yan na yata. Sa gilid lang, dito lang muna. Ayun. So mamaya lunch ay 11.